Hello Leo, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So first card ninyo, King of Pentacles, napakaganda daw, sitting pretty siya, 'di ba? Kasi nga naman, komportable na siya sa buhay niya. Lalo-lalo na pagdating sa karera, sa business, sa trabaho niya, sa pera, ganun. Ano na 'to, si King of Pentacles, nasa tugatog na siya ng kanyang tagumpay. Kaya sitting pretty na talaga siya. So, pupuwedeng ganito ang ganap 'no, sa buhay ninyo, Leo. Maaaring nandodo'n na kayo sa puntong relax na kayo kasi established na kayo sa inyong money, career, and finances. Kaya ayan 'no, naka-cross legs na siya, ang ganda ng upuan, relax, yung gano'n. So, probably some of you, ganito na yung sitwasyon. At kung hindi man, no, for some of you na hindi pa gano'n ang sitwasyon, maybe parang baka omen lang ito sa inyo ng divine. No? Baka omen na to, sign na to, na sige lang, magtiyaga ka lang, magtrabaho ka lang, pagsipagan mo lang kung ano yung ginagawa mo, continue to persevere kasi one day soon, you will be sitting on this throne din, no? Nakatulad ng kay King of Pentacles. So, continue to work hard, continue to persevere at mapupunta ka rin sa posisyon, no, na meron si King of Pentacles sa ngayon. And for now, maaaring merong opportunity na dadating, merong opportunity na kakatok sa buhay mo na po pwedeng magdala sa'yo sa tugatog ng tagumpay na katulad ng meron si King of Pentacles. There could be, offers for trabaho, for business, for career, 'di ba? Na siyang magdadala sa'yo sa trono na katulad ng kay King of Pentacles. So, what else? We have Two of Wands. Maaaring meron na kayong pinagpipilian. Maaaring meron ng oportunidad na nga na talagang kumakatok na or kakatok na sa'yo very soon. At yun, mamimili kayo rito. Pagpilian ninyong mabuti, pag-isipan ninyong mabuti kung alin dyan, 'di ba? Parang pupuwedeng nandiya-diyan na 'no, nandidito na, hawak niyo yung susi, nandun yung lock, 'di ba? So, parang kapag nagdesisyon ka na na, "Okey, ito na yung kukunin kong opportunity," sa tingin ninyo yun na yung magdadala sa inyo sa tagumpay, so ayan, nasa inyong mga kamay na ang kapangyarihan for you to do that. So, maaari 'no, na meron na kayong pinagpipilian sa ngayon. Maaaring meron ng mga opportunity dito na talagang nasa harapan ninyo at maaaring tinitignan-tignan ninyo kung maybe you are already weighing things out, 'di ba? Na kung ito yung kukunin ko, ito yung po pwedeng maging epekto sa akin, itong mangyayari, mga ganyan. So maybe you are thinking now. So which is good kasi kailangan talagang pag-isipan mabuti before you jump into something, into an opportunity. So, dapat lang, 'di ba, na alam mo kung ano talaga yung mga magiging epekto nito sa'yo. So, para mapili mo, 'di ba, kung ano yung best. So, we have Queen of Pentacles. Pagdating sa pera, sa trabaho, sa karera, sa negosyo ninyo, there will be balance na, no? Magiging mas maayos na talaga ngayon ang takbo ng pera ninyo, mas maayos na ngayon ang magiging takbo ng pamumuhay ninyo, yung gano'n. With the Queen of Pentacles, maaaring you are also talaga, sinasabi dito na you are going to live comfortably talaga, lalo-lalo na pagdating sa pera. No? Kasi magiging balanse na ang lahat. At saka si Queen of Pentacles din, napakasipag din ito eh, no? Sobrang sipag, sobrang tiyaga, 'di ba? Aside from ginagawa niya, yung role niya bilang isang nanay, no? Sa pamilya, siya ang tumatayong nanay sa pamilya, aside from taking care, physically sa members ng family niya, nagtatrabaho din siya, no? She is also helping to provide financially sa pamilya. Kaya talagang ano kayo,
magkakaroon talaga kayo ng mas maginhawang buhay, you know? Kasi, ano ka eh, you will be blessed because ginagampanan mo yung mga obligasyon, responsibilidad mo, nagsisipag ka, nagtsatsaga ka. And 'di ba, the universe, God helps those who help themselves. Kaya kung nakikita ng divine na ikaw ay masipag, ikaw ay nagpo-provide na kung anong kailangan ng mga mahal mo sa buhay and ibang tao, talagang the universe will send you support. No, tutulungan at tutulungan ka para mas maging hawa pa ang buhay ninyo. Okay? Si Queen of Pentacles din, that is also about prosperity and abundance. Kaya most likely, magiging maginhawa talaga ang pamumuhay na ninyo very soon. Lalo-lalo pagdating sa pera, talagang magiging relax ka na, no? Pagdating sa kaperahang aspeto. So, good for you. So, tignan natin ano pa ang ganap. We have 15 days or 15 weeks. So, baka may plano ka, no, na gusto mong isakatuparan in 15 days or 15 weeks. Maaaring meron kang idea, iniisip, maaaring magta-travel, maaaring meron kang project na sisimulan within 15 days or within 15 weeks, no? So, or kung ano man ang plano ninyo na that is going to be happening during this period. So, we have I can't let go. Meron kang nahihirapan kang mag-release ng something, no, sa buhay mo. Maaaring you are obsessed to this something or someone. Maaaring you're holding on too much or too tight to something or someone dito at nahihirapan ka i-release ito. You know? But, you know what? Kung alam mo naman na this could be a challenge para sa'yo, di ba? Pero kung alam mo na hindi na to makakabuti para sa'yo, then why not? Let go. Kasi when you are also letting go of something or of someone in your life na alam mo namang hindi na to nakakatulong sa'yo, hindi na to nakakabenepisyo, hindi na ito nakakapagpabenepisyo sa'yo, kapag nirelease mo yan, so definitely meron kang room, bagong space sa buhay mo na mapaglalagyan ng kung ano man ang bago, 'di ba? Na pwedeng dumating sa buhay mo. 'Di ba? You're making room. So kapag may room ka, may lugar ka sa buhay mo, so for sure merong dadating na bago, merong makakapasok na bago, 'di ba? So we have anger, arguments, and conflict. Maaaring ang iba sa inyo dito magkakaroon ng sitwasyon na pwedeng magalit ka, mabwisit ka, ma-burnout ka, kaya mas mabilis kang magalit, 'di ba? So kung ano man conflict na 'to, 'di ba? Sana as much as possible bago kayo dumating sa argumento, bago kayo dumating sa ganitong sitwasyon na talagang baka magkakaroon ka ng kaaway, 'di ba? Sana pairalin mo yung pasensya, 'di ba? Kung kaya pang kontrolin ng emosyon or as much as possible, kung pwedeng talikuran mo na lang, iwasan mo na lang, wag mo nang harapin, 'di ba? Iwasan mo na lang. Kasi yung anger, 'di ba? It always backfires on us. Kung papairalin mo yung galit kasi kapag galit tayo, 'di ba? Nakakapagsalita tayo ng hindi mabuti, nakakasama ng ano ng damdamin ng iba, nakakapagpasama tayo ng damdamin ng iba, nakakapagdulo tayo ng hindi mabuting pakiramdam sa iba. Kaya as much as possible, 'di ba, kung kaya pang kontrolin ng galit, kontrolin. 'Di ba? Or pahupain muna yung emosyon, pahupain muna yung intense na nararamdaman at kapag maano na, malamig ng ulo, then tsaka kayo mag-usap, tsaka ka makipag-usap. Kasi lalo-lalo kung meron kang sakit, kunyari may hypertension ka, 'di ba masama 'yun, magagalit ka. Masama yung mag-ano ka, tumaas ang inyong emosyon, 'di ba? Kasi pwedeng mag-backfire 'yan sa kalusugan mo.
So, as much as possible, kung pwedeng kalmahin, kalmahin ang sarili. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.